Si Robert McCall ay nasa train na papuntang Istanbul, Turkey. Sinundan niya ang isang lalaki. Nakapag-usap sila. Tinanong ng lalaki kung anong pakay niya sa Turkey at sinagot ito ni Robert na hinahanap niya ang isang lalaki na sapilitang kinuha at dinala ang anak sa Turkey. Na-realize ng lalaki na siya ang tinutukoy ni Robert kaya ang mga kasama nito ay inatake si Robert dahil isa siyang retired DEA agent. Madali niyang nagulpi ang mga ito at nilapitan ang lalaki na pakay niya sa pagpunta sa Turkey. Tinanong niya ito kung anong gusto niya, pain that hurts o pain that alter. Sa Boston, Massachusetts, isang ina ang nagmamadaling yakapin ang anak na babae. Lumalabas na ang batang babae ang kinuha ni Robert at binalik sa kanyang ina. Sa sumunod na pangyayari, si Robert ay isang taxi driver. Masaya siya sa ginagawa niya dahil naririnig niya ang bawat storya ng buhay ng kanyang naging mga customer. Samantala sa Brussels, Belgium, isang lalaking kakauwi lang galing sa trabaho nang datnan niya ang asawa niya na umiyak. Lumabas ang grupo ng kalalakihan at pinatay ang babae at sa pilitan nilang tinutok sa bunganga ng lalaki ang baril gamit ang kanyang mga kamay na nagmistulang suicide. Si Robert ay patuloy na bumagyahe. Isang lalaki ang nagpapahatid sa babae patungo sa kanyang apartment. Sa mukha niya ay may paghihinala na pinagsamantalahan ng babae. Kalaunan binalikan ni Robert ang lalaki mula sa apartment at nagsimula ng gulo. Lumapit ito isa-isa at madaling pinagbabalian ng buto ni Robert. Sa pag-uwi niya sa kanyang bahay naabutan niya ang kaibigan niyang si Susan. Pinagluto siya nito at nagkaroon ng kaunting kwentuhan. Samantala si Susan at ang ibang agent ay may ginagawang pag-iimbestiga. Pinuntahan nila ang crime scene at sa pag-uwi ni Susan sa hotel na kanyang tinutuluyan, dalawang lalaki ang sumulpot at pinatay siya ng walang awa. Nakatanggap ng tawag si Robert mula sa asawa ni Susan na si Brian na patay na si Susan. Mabilis na pumunta si Robert sa lugar at nakiramay dahil na rin sa paghihinala ni Brian na hindi robbery ang kaso ng kanyang asawa. Binigay niya ang mga ebidensya kay Robert. Lumipas ang mga araw, pinuntahan ni Robert si Dave. Nagkaroon sila ng pag-uusap patungkol kay Susan. Naniniwala si Robert na hindi robbery ang naganap. Si Robert ay lumalalim na sa pag-iimbestiga. Nalaman niya na si Susan ay malapit na malutas ang kaso kaya siya pinatay at ang dalawang kaso ay magkaugnay. Mula sa tawag ay sinabi niya kay Dave ang tungkol dito. Sa sumunod na araw, habang ginagawa ni Robert ang pagtatrabaho bilang taxi driver, na isakay niya ang isang lalaki. Sa ilang pagtatanong pinaghinalaan niya ito, kaya iniba niya ang direksyon mula sa pupuntahan ng lalaki. Nalaman niya na iba ang pakay nito. Tinangka siyang saksakin ito at ganiwang-gewang ni Robert ang sasakyan. Sa paghinto niya ay naaga niya ang baril at pinutok sa mukha nito. Pinuntahan ni Robert si Dave sa bahay nito at binigay ang cellphone na nakuha niya sa lalaki. Tinawagan niya ang numero na nakuha niya sa cellphone. Lumalabas na si Dave ang nag-utos dito para patayin si Robert. Sila ay lumabas ng bahay ni Dave at lumalabas na ang tatlong lalaki na pumatay noon sa mag-asawa ay mga kasamahan ni Dave. Binyantaan niya ang mga ito sa pagpatay kay Susan at umalis. Kalaunan sa bahay ni Brian, dumating ang grupo ni Dave handang pumatay pero naunahan sila ni Robert at naiwas sa tiyak na kamatayan. Samantala sa bahay ni Robert naroon si Miles. Habang katawagan ni Miles si Robert, napansin niya ang grupo ni Dave. Mula sa CCTV nakikita ni Robert ang nangyayari kaya mabilis niyang pinatago si Miles sa loob ng sekretong lugar sa bahay niya. Nang babarilin ang lugar kung saan nagtatago si Miles, tumawag si Robert kay Dave at pinapupunta sa dati nitong bahay. Ang grupo ni Dave ay umalis na. Sa pag-aakalang ligtas na ang paligid, lumabas si Miles ngunit ang mga ito ay naghihintay lang ng pagkakataon. Si Robert ay nakapunta na sa lugar kung saan dati niyang tirahan. Ganun na rin ang grupo ni Dave. Pinasok nila ang mga bahay pero hindi nila ito mahanap kaya pumunta sa mataas na bahagi si Dave habang nagmamonitor. Ang kanyang mga kasama ang maghahanap kay Robert. Mula sa location na tinuro ni Dave, pinasok ni Kovac ang isang bahay. Sa pagpasok niya tumunog ang makina at siya namang paglabas ni Robert at madali siyang pinatay. Sa sumunod na pangyayari, sinusundan niya ang isa pa sa kasama ni Dave. Sa lakas ng bagyo ay hindi nito napansin ang paglapit ni Robert at brutal siyang pinatay nito. Pumasok si Robert at binutis ang mga sako ng harina. Sinundan siya ni Resnick at binato ang isang granada dahil sa harina malakas na sumabog ito at kinamatay ni Resnick. Si Dave na lang ang natitira kaya ginamit niya ang plan B. Si Miles na nasa trunk ng kotse, papatayin ito ni Dave kung hindi magpapakita si Robert, pero bago pa niya matamaan binaril ni Robert ang gulong at hindi tumama kay Miles ang bala. Mula sa taas hindi makita ni Dave si Robert pero paglingon niya ay nasa harap niya na si Robert. Ang dalawa ay naglaban, sa huli napatay ni Robert si Dave at naipaghiganti niya si Susan. Ang storya ay nagtapos na si Miles ay papasok ng paaralan at itutuloy ang pangarap maging isang artist. Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more video updates.